Good morning mga ka-farmer. Update po tayo sa pinunlaan natin na yung kasoy. Ito na po sila Napabilis kasi tuloy-tuloy ang ulan nitong nakaraan. Nalagaan siya ng dilig. Iba yung ulan magpasibol ng halaman. Yan po Yan yung sinasabi ko na yung kasoy, meron ding cotyledons yan. Tulad ng kakao, may mga cotyledons sila. So yan, katulad yan Minsan yan, pag nahirapang lumabas, tinutulungan yan ganyan Yan. Yan, katulad yan. Pwedeng tulungan yan. Ugutin na ganyan Yan. So, yan. Ito ang mahirap dito pagka ito ay hindi ka agad naalisan ng takip. Napakasila niya, madaling mabali yan. At pagka nabali yan dyan, hindi na sisibol yan. Kaya inaagapan to pagka naninibol. Ayan, tinutulungan ding alisan ng yung bang talukab nung niya. Katulad ng mga ito ayan, madali naman siyang alisan. Ayan, pero yung iba nakakusa nang naghuhubad ng ayan, katulad niya minsan kasi umiipit yan. So ganyan talaga yan, parang hindi sabay-sabay. Pero may mga ugat na yan. Yan, katulad dito. Ayan, lumabas na. Madali ipunla yung yung kasoy. Kasi iupo mo lang siya dyan. Yan, katulad yan umangat na So may mga sisibol na talaga. Mga 5 days ito, labas na ito lahat. Yan. Mga 5 days mula ngayon, na yan, halos labas na lahat yan. So mayroon na naman tayong pangtanim. Kaya mainam po sa farming kung marunong tayong mag-propagate, marunong tayong magpunla-punla ng mga uri-uri na mga halaman. Kasi kung bibilihin natin to sa plant nursery, 15 ang isa niyan. So yung 1,000 niyan, 15,000 kaagad. Kung meron tayong sariling ganito, malaki ang matitipid. Kasi yung plastic nito lang 20 centavos yung plastic. So yung kasoy natin dito na rin galing yan, bunga ng mga tanim natin dito. So malaki ang natitipid. Ayan, tinutulungan talaga yung ganyan.
Oh. Iba talaga magpatubo ng punla yung ulan, mga kaparmer. Kasi kung hindi ulan to, yung dilig lang, sumasagad to ng 2 weeks, 15 araw. Pero ito hindi, umabot lang siya ng ano, halos 10 araw lang. So malaki ang natitipid natin. Nung una akong nagtanim ng kasoy dito, ay binibili pa natin yan. Kinsi ang isa niyan. Nung bilhin ko, kaya nagtanim lang ako ng 1,000. Ayun, namunga naman na. So doon tayo kumuha ng ano, pampunla. Malaki po ang natitipid natin kasi isipin nyo kung magtanim kayo ng 2,000, 30 mil na kaagad. Maganda rin kasi ang production ng kasoy. Yung cashew nuts. Mahal po ang per kilo niyan. Yung nuts na, pagka na-process na. Kaya magpaparami pa tayo. Kasi ang nag-i-import ng kasoy dito sa atin, sa Pilipinas, mga taga ano, mga galing Vietnam, yung nakabaksis. Kaya doon sa mga nagpa-farming, maganda yung itanim yung kasoy. Maganda ang production nito, yung pagka biniak natin to, ginawa nating nuts, yan, pumapalo ng 200 per kilo to. Ang lang dapat meron tayong pambiak, sinusungkid. So yan. Nandun yung tahong ko sa kabila, nagtabas sila. Pinagtatabas ko. Hindi pa naman kailangan magdilig kasi ngayon lang umaraw, simula noong linggo. Tuloy-tuloy yung ulan. Yung bagyong si Aghon. Pero before yung bagyo na yon, nag-ulan na rin talaga ng ano, yung ulan ng Mayo. Kaya nakapagtanim na rin tayo ng saging doon, yung giant. Maganda ang sibol nito. Kasi gusto sa gulang tong mga pinula natin. Halos nangalaglag na sa puno to eh. Ay ngayon pa nga lang, medyo ano, unang bukas pa lang to eh. Kahapon lang nila binuksan to. So after 5 days na ito, makikita na natin yan. Labas na lahat yan. Yan katulad yan, oh, bumiyak na. Oh. Yan, oh, umaangat na. Tinutulungan lang natin siya na alisan ng ano.
So bandang ano to, pwede na natin itanim to. Mabilis lumaki to. Kagandahan po dito sa kasoy, pag naitanim nyo, linis lang kailangan niya. Hindi yan nangangailangan ng abunuhan pa, hindi na. Kasi ang kasoy, umaangkop yan sa lahat ng lupa. Mas gusto nga nito sa mga tigang na lupa mga upland. Gustong gusto ng kasoy. Matibay sa init ito. Kasi yung ugat niyan, antimano, nagpipenetrate sa underground. Kaya survivor tong kasoy na to. At saka may production to, magandang production ng kasoy sa atin. At tayo nga, iniimportahan pa tayo ng ano. Kaya plano ko magparami talaga nito. Yung iba nating kababayan dyan, kumukuha sila ng kasoy galing sa Vietnam. Yun ang pinapaikot nila dito sa Pilipinas. Kaya doon sa mga nagfarming, magtanim po tayo ng kasoy. Ang kailangan lang sa kanya, hindi yan ini-spray katulad ng mangga. Ini-spray pa ng ano, ito wala nang spray ito. Basta alagaan lang siya ng linis. Sapat na sa kanya yon. Kahit hindi mo abunuhan yan. So yan. Tinutulungan natin na alisan ng ano. Tsaka yung kasoy po natin, ano to, malalaki ang buto nito. Tingnan nyo, oh. Yan yung pinakabuto niyan naging cotyledons. Yan, oh. Ang lalaki po ng buto. After 5 days to, ano na po ito, labas na lahat to. Pero yung iba niyan talagang tutulungan natin na alisan ng ano. Yan, tulad yan. Kasi may ipit yan, hindi makalabas yung dahon. Pero konti lang naman yung ano niyan. Konti lang yung percentage na tutulungan siyang makalabas. Ayan, katulad niyan, nakalabas na yun. Ayan. Ayan dito, halos marami na dito eh. Ayan. Tsaka kailangan dito, gusto ko matutunan nyo, pag nagtanim kayo nito, huwag hintayin na yung lumusot siya sa plastic. Dapat ganyan lang yung height niyan, 1 feet. Pwede na siya itanim. Para yung mayor niya na ugat, hindi yun na bawasan. Yun mismo kasi yung pupunta sa underground. Parang puso ito eh. Yung puso, tingnan mo pag binubumba mo, nakakahigop ng tubig kasi malalim yung ano. Kaya nagagawa ng puso, hinahabol yung lalim ng tubig. Ganito po yung kasoy, para siyang
sa analyze ko, para siyang puso. Yung major root niya, yung mayor niya na ugat, penetrating antimano sa underground. Kaya napakatatag nito sa init pagka nabuhay ito. So ayan na po, nag-aangata na. So ang trabaho dito, ayan, katulad niyan, parang nahihirapan. Ayan. Ayan, tutulungan natin yan. Yung ganyang hindi pa mahirap din pwersahin yan, mababali. Yan lang yung ganyan. Yan mga kaparmero. Okay mga kaparmer, para maganda yung kasi hawak ko yung cellphone kasi, kaya medyo update lang yan dito sa punla natin na kasoy. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At least meron yung hindi nakakaalam nito, merong matutunan sa atin. Ganyan yung YouTube channel natin binabahagi ko sa inyo yung yung katulad nito na bali pag alis nila ng takip to, tingnan nyo, sumabi to, wala na to pagka ganyan. Mayroon tayong casualties na isa. Sige mga kaparmer, para makatrabaho ako ng maayos, walang hawak na cellphone. Bahagi talaga ito ng ina-update ko sa inyo para ma-discuss ko yung tungkol dito sa kasoy. Maraming po salamat sa inyo at God bless.